Okay, let's continue our second video. No? We're going to our Genesis sa ating third daily bread. No? Sa ating third daily bread, okay? Ito yung ating Genesis. No? Genesis chapter 3 verse 7 to 11, okay? Genesis chapter 3 verse 7 to 11, okay? Here is the message. In the eyes of them both were open, no? And they knew not that they were naked, and they knew seaweed fig leaves, no, together, and made themselves aprons, okay? Excuse me, no? Verse 8, no? And they heard the voice of the Lord God walking in the garden of the cool of the day, no? And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. No? Verse 9, okay? And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? No? Verse 10, and he said, I heard the voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Okay? Because he ate the apple, no? The offer of our grandmother Eve. He offered the apple. He said, This one tastes good. Bite, bite. And then our grandfather Adam, he take a bite on the apple. Then they have malicious, and then, no, because before they don't know that they're naked, what they look alike, no, when they bite the apple, then they know what he looks like, no, and then malicious is there, etc., etc. Intention, all kind of evilness, they know it already, okay? Ang sabi do sa verse 10, and the Lord the God called Adam and said unto him, Where art thou? Verse 10, and he said, I heard the voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Verse 11, no? And he said, Who told thee that thou wast naked, no? Wast thou eaten the tree whereof I commanded thee, thou shouldest not eat, okay? Sinabi niya, wag mong kainin to, wag niyong hahawakan ng punong ito, ni buong ito, wag niyong hawak. Pero hinawakan ni Eva, no? Our wife or women, no? Hinawakan ni Eva. Siya yung naging tukso sa pagkakasala ni Adan, okay? Because women came from the ribs of Father Adam, no? And make a woman as his partner, okay? But the ribs, that the one who came from the ribs, give us Holy Ghost by Holy Spirit by God, no? That's the one who first bite the sin from to touch the apple fruits, okay? And then bite them and eat them, okay? Then all of us become a sinner, okay? So ito sa Tagalog version, no? Genesis 5 na 3, versikulo 7 hanggang 11. At nadilat kapwa kanilang mga mata, no? Sa kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga daon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapin, okay? Namulat na ngayon yung mata nila. Nagkaroon na sila ngayon ng lahat na ng klase ng naramdaman na nila ngayon. Kasi wala silang alam dati, ano ba itsura ko, ganito itsura. Wala, parang ganun lang, no? Buhay sila, gumagalaw, pero hindi nila alam kung ano itsura nila. Yun ang ibig sabihin, no? Pero nung kumagat sila sa bunga, nakita nila na ganun pala ang itsura nila. Nagkaroon ngayon ng mga Malaysia, no? Sari-saring masasamang pag-iisip sa kalooban, okay? At nadilat kapwa kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahin mga daon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapin. Versikulo 8, at nang narinig nila ang tinig ng Panginoon na dumalakat sa halamanan at sa kulimlim ng araw, ay nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy, no, sa halamanan, okay? So ito yung sinasabi, kumbaga sa Katagalogan, di ba? Yung sinasabing amang Adam at saka inang Eva, no? So yun yung sinasabing si malakas at si maganda. Halos ganun ang istorya sa atin yan, okay? Si malakas at si maganda, no? Halos parang ganun ang istorya ng daigdig sa ating sa Pilipinas, okay? So dito tayo sa versikulo 7, at tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Where are thou, no? Versikulo 10, at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago, no? Ang sabi nito, no? And he said, I heard the voice of the garden, and I was afraid because I was naked, no?
and I hid myself. No? Versikulo 11. At sinabi niya, sinong nagsabing sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bungang punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Okay? It says in verse 11, and he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten the tree thereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Okay? Na sinabi, pinaalala na wag mong kakainin ni hahawakan ang puno ng ito. No? Puno at bungang ito. Okay? Pero nangyari, hinawakan ni Eva, na damay si Adan. Okay? Yan ang nangyari. Okay? Now, let's go to our second scripture sa ating Daily Bread Devotion Hearing with Jesus Calling. Okay? Sa ating 1 Kings, no, chapter 19, verse 11 to 15. No? 1 Kings chapter 19, verse 11 to 15. Okay? Here is the message. And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and a strong wind rent the mountain and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Okay? Verse 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Okay? Verse 13, okay? And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out of the stood in the entering of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, what thou dost thee, Elijah? Ano daw ang ginagawa? Ibig sabihin, verse 14, and he said, I had been very jealous, for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets, with the sword, and I only left, and they seek my life to take it away. They seek my life to take it away. Ang sabi, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, okay? Sa ating Isa Mga Hari, Isa Mga Hari, pahina 11, versikulo 11 hanggang 15, okay? Sa Tagalog, Sa Spanish, Uno el Rey, Uno el Rey, kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 15, okay? Alright, ito sa Tagalog version, okay? At kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin, at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, at pagkatapos ng hangin ay isang bundok, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Okay? Pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Ibig sabihin, wala sa hangin, wala rin sa lindol. Okay? Versikulo 22, at pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong ng tinig. Okay? Versikulo 23, at nangyari nang marinig ni Elias na tinakpan niya ang kaniyang muka sa kaniyang balabal, at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib, at narito dumating ang isang tinig sa kaniya na nagsasabi, anong ginagawa mo rito, Elijah? Anong ginagawa mo rito, Elias? Okay? Yan ang tanong sa kanya, Alright? Now, let me read dito tayo sa Psalm, okay? Sa Ezra pala, meron pa tayo Ezra, Ezra chapter 1 verse 3 to 7, Ezra chapter 1 verse 3 to 7, Who is there among you of all his people, His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God, which is in Jerusalem. Okay, verse 4, and
And whosoever remaineth in any place where the sojourn, let the man of his place help him with silver and with gold, no eh? With gold, no eh? And with goods and with beasts, no? Besides the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem, no? Verse 5, no? Then rose up the chief of the fathers of Judah, no? And Benjamin, and the priests and the Levites, no? With all them whose spirit God had raised, no? To go up to build the house of the Lord which is in Jerusalem, no? Which is in Jerusalem, okay? Verse 6, no? And all, no? Verse 6, no? And all that they were about, no? Them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, no? And with precious things besides all that was willingly offered, okay? Verse 7, okay? Verse 7, no? Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his God. So, yan ang sinasabi, no? Dinala yung kanya mga Diyos-Diyosan, no? The idolatry, no? Dinala ni no? Okay. Ang sabi to, si Cyrus, dinala ni Cyrus, no? And also Cyrus king brought for the vessels of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had brought forth out of the Jerusalem, and had put them in the house of his God, okay? Dinala doon sa bahay ng Diyos, okay? So, let me read in Tagalog version, no? Ezra, no? Pahina 1, versikulo 3 hanggang 7, okay? In Spanish, no? Ezra, kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7, no? Iris in Tagalog version. Sino man sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakaya nawa ang kaniyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Juda, at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Siya ay Diyos na nasa Jerusalem. Versikulo 4, no? At sinong naiwan sa alinmang dako sa kaniyang pakikipanayam, tulungan siya ng mga lalaki at kaniyang kinaroroonan ng pilak at ginto at ng mga pag-aari at mga hayop, no? Bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, okay? Ang mga kayamanan ng templo ay isinauli, okay? Versikulo 5, nang magkagayoy, nagsibangon ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng Juda at Benjamin, at ang mga saserdote at ang mga Levita, no? Sa mga katuwid bagay, lahat na ang diway kinilos ng Diyos, no? na magsiyahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Versikulo 6, no? Ang lahat ng nasa palibot nila ay nangagpatibay, no? Sa kanilang mga kamay ng mga sisidlang pilak na ginto at mga pag-aari at ng mga hayop at ng mga mahalagang bagay, bukod pa sa lahat ng kusang inihandog, okay? Versikulo 7, no? Inilabas din naman ni Sirio na hari ng mga sisidlan ng bahay ang Panginoon na inilabas ni Nebuchadnezzar sa Jerusalem, at inilagay sa bahay ng kanyang mga Diyos, okay? Okay? So, dito tayo sa ating Psalm, no? Dito tayo sa Psalm chapter 25, verse 12 to 16, no? Psalm chapter 25, verse 12 to 16, okay? Ibig sabihin, yung mga pag-aari ni King Nebuchadnezzar, no? Dinala rin doon. Ibig sabihin, no? Hindi ko maintindihan kung Diyosan o ano, basta dinala rin doon sa bahay ng Diyos. Inilagay din doon, din tinago, okay? Kasi wala nang sinabing idolatry, no? Pagkasabi ko idolatry, pero hindi yata idolatry, no? Kung hindi, yung mga bagay na yun, no? Pero kasi yun ang dinidiyos, so kaya dinala ron, nangihinayang sila, mawala, ganun.
So, dinidyos pa rin ng ibig sabihin, okay? Kaya dinala doon, okay? So, dito tayo sa ating babasahin natin Psalm, no? Chapter 25, verse 12 to 16, okay? 12 to 16, okay? What man is he that feareth me? Lord, him shall teach is the way that he shall choose, okay? Ang sabi ng ating Psalm chapter 25, verse 12 to 16, no? What man is he that feareth the Lord, no? Him shall he teach is he shall he teach in the way that he shall choose, okay? Verse 13, his soul shall dwell at ease, no, at ease, and his seed shall inherit the earth. Okay? Verse 14, the secret of the Lord is with them that fear him, no? The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Verse 15, no? Mine eyes are ever towards the Lord, no? For he shall pluck my feet out of the net, no? Out of the net, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Out of the net, no? Sa verse 16 tayo, no? Turn thee unto me, turn thee unto me, and have mercy upon me, for I am desolate and afflicted, no? And I'm desolate and afflicted, okay? So, basahin natin sa Tagalog version, no? Mga awit o kanta pa na 25, versikulo talata 12 hanggang 16, no? Anong tao siya, no, na natatakot sa Panginoon? Siya'y tuturuan niya ng daan na kaniyang pipiliin, okay? No, gagabayan, okay? I-guide siya, tuturuan, okay? Excuse me, no? Versikulo 23, no? Ang kaniyang kaluluwa ay tataan sa kaginhawa, no? At mamanahin ang kaniyang bini ang lupain, okay? Versikulo 14, no? Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kanya, at ipinakikilala niya sa kanila ang kaniyang tipan, okay? Versikulo 25, no? Ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon, no? Sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silo, okay? Versikulo 16, no? Panumbalikan mo ako at maawa ka sa akin, no? Sapagkat ako'y nag-iisa na nagdadalamhati, no? Versikulo 27, no? Ang kabagabagan ng aking puso ay lumaki, hanguin mo ako sa aking kapanglawan, no? Hanguin mo ako sa aking kapanglawan, okay? Versikulo 28, no? Gwinitain mo ang aking pagkapigati at aking damdamin, no? At ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan. Versikulo 27, no? Masdan mo ang aking mga kaaway sapagkat sila'y marami, at pinagtataniman nila ako ng mabagsik na pagkagalit, okay? Mabagsik na pagkagalit, okay? So, napunta pa tayo sa hanggang 19, okay? Ang sabi, nabasa pa natin yung 17, 18, 19, no? Let me read in English, no? The troubles of my heart are enlarged, no? O bring thou me out of my distresses, no? Sa 17. Verse 18, look upon mine affliction and my pain, no? And forgive all my sins, no? Verse 19, no? Consider mine enemies, for they are many, they have me with cruel hatred, no? Cruel hatred, okay? Yan ang nangyari, no? Masdan mo ang aking mga kaaway sapagkat sila'y marami, at pinagtataniman nila ako ng masasamang ng mga mabagsik na pagkagalit, no? Nagtatanim sila, okay? Now let me read this message from God promises here, no? From 1 yearly calendar, no? Who is the man that fears the Lord? No? Who is the man that fears the Lord? He teach, no, in the way of his choices, no? No, sabi rito, who is the man that fears the Lord, no? Him shall he teach in the way he chooses, no? Psalm chapter 25, verse 12, no? We read verse 12 to until verse 19, okay? 12 until verse 19, all right? It's not fair, no? It's not fair, we say. It's not fair, we say.
It's not fair that I was born in poverty, or that I sing so poorly, or that I run so slowly. But the scales of the life were forever tipped on the side of fairness when God planted a tree in the Garden of Eden. All complaints were silenced when Adam and his descendants were given free will the freedom to make whatever eternal choose we desire. Any injustice in the life of upset by the horror of choosing our destiny in the next. Choosing our destiny in the next. Okay, na sinasa in the next. Na susunod. Okay? Yan ang ibig sabihin ng sa ating God promises. O yung kanyang They choose the nail. Ang title, They choose the nail. Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. Dito tayo sa Psalm, Psalm chapter 20, verse 7-11. O Psalm chapter 80. Psalm chapter 80, verse 7 to 11. Okay? Turn us again, O God of hosts, and cause the face to shine, and we shall be saved. Verse 8, Thou hast brought a vine out of Egypt. Thou hast cast out of the hidden and planted it. Verse 9, Thou preparest room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land. Verse 10, The hills were covered with the shadow of it, and the boughs therefore were lived the godly cedars. Dito tayo sa verse 11, She sent out of her boughs, She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river, and his branches unto the river, Sabi ng verse 11, She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the rivers, So, basahin natin sa Tagalog version, mga awit o kanta, yung binasa natin kanina, sa ating Psalm Kapitulo 25, versikulo 12 hanggang 19, ang binasa natin doon, Now, Kansion o Salmo, Kapitulo 25, versikulo 12 hanggang 19. Ngayon, we are reading, Kansion, Kapitulo 80, versikulo 7 hanggang 11, sa Spanish, Kansion or Salmo, Kapitulo 80, versikulo 7 hanggang 11, sa Tagalog, mga awit o kanta, pahina 80, versikulo 7 hanggang 11, in English, Psalm chapter 80, verse 7 to 11, Ibalik mo kami, O Diyos, sa mga hukbo, at pasilangin mo ang iyong muka, at kami ay maliligtas. Okay? Versikulo 8, Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto upang pinalaya sa mga bansa, at itinanim mo yaon. Okay? Versikulo 9, Ikaw ay naghanda ng dako sa harap niya, at napailalim ang ugat, at pinuno ang lupain. Okay? Versikulo 10, Ang mga bundok ay natakpan ng lihim niyaon, at ang mga sanga niyaon ay gaya ng mga serdo ng Diyos. Serdo ng Diyos. Okay? Versikulo 11, Kaniyang pinaabot ang kaniyang mga sanga hanggang sa dagat, at ang kaniyang mga suwi hanggang sa ilog. Okay? Yung mga galamay, yung branch ng puno siguro, sa ilog, ibig sabihin. Okay? Now, let's go to read Psalm chapter 80, verse 15 to 19 naman, Verse 15 to 19, okay? Here is the message, And the vineyards which thy right hand, hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself, Verse 16, It is burned with fire, and it is cut down, they perish in the rebuke of thy countenance. Verse 17, Let thy hand be upon the men of thy right hand, upon the son of men whom thou madest strong for thyself, okay? For thyself. Verse 18, okay? So will not we go back from thee, weaken us, and we will call upon thy name, okay? Verse 19, Turn us again, O Lord,
God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. And we shall be saved, okay? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Dito tayo, okay? Mga awit o kanta pahina 80, versikulo 15 hanggang 19, no? Sa Spanish, no? Kansyon o Salmo, kapitulo 80, versikulo 15 hanggang 19, okay? So, here is in Tagalog version, no? At ang ubasan ay itinanim ng iyong kanan, at ang suwi na iyong pinalakas para sa iyong sarili, no? Versikulo 16, nasunog ng apoy at naputol siya, nalipol sa saway ng iyong muka, okay? Versikulo 27, mapatong, no? Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, no? Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili, okay? Versikulo 18, sa gayoy hindi kami magsisitalikod sa iyo, no? Buhayin mo kami at tatawagan namin ang iyong pangalan. Tatawagan namin ang iyong pangalan, no? Versikulo 27, no? Panumbalikin mo kami, o Panginoon Diyos ng mga hukbo, pasalangin mo ang iyong muka at maliligtas kami, okay? Ibig sabihin, magipakita, no? Para maligtas, okay? Now, let me read in Proverbs, no? Chapter 10, verse 20 to 32. Saglit lang, no? Okay, let's continue tayo to read sa ating Proverbs, no? Proverbs chapter 10, verse 28 to 32, no? Proverbs chapter 10, verse 28 to 32, okay? Here is the message. The hope of the righteous shall be gladness, no? But the expectation of the wicked shall perish, okay? Verse 29, the way of the Lord is strength to the upright, but destruction shall be to the workers of iniquity, no? Verse 30, no? The righteous shall never be removed, but the wicked shall not inhabit the earth, okay? Verse 31, no? The mouth of the just bringeth forth wisdom, no? For the froward tongue shall be cut off, no? For the froward tongue shall be cut off, no? Verse 32, no? Verse 32, the lips of the righteous, no, show what is acceptable, but the mouth of the wicked, no, speaketh frowardness, no? Speaketh frowardness, okay? Okay, yan yung verse 32 natin, okay? So, dito tayo sa Tagalog version, mga kawika, no? Pahina 10, pahina 10, no? Sorry, pahina 10, versikulo 28 hanggang 32, no? Sa Tagalog na mga kawikaan, pahina 10, versikulo 28 hanggang versikulo 32, no? 28 hanggang versikulo 32, okay? Alright. Sa Spanish, Proverbios kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 32 sa Spanish, okay? Proverbios kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 32, okay? Now, here is in Tagalog version, no? Mga kawikaan, pahina 10, versikulo 28 hanggang 32, no? Here is in Tagalog version, okay? Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala, okay? Ang pag-asa ng masama ay mawawala, no? Mawawala ng saysay, no? Ganun, hindi maaaring hindi, no? Dadating yung panahon na ganun, no? Akala nila sa dito Anton, nagkaroon na sila, pero mawawala, okay? Dito tayo sa Tagalog version, no? Sabi ng versikulo 28, no? Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Versikulo 29, no? Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan, okay? Versikulo 30, ang matuwid ay hindi makikilos kailanman, no? Ngunit, no, ang masama ay hindi tataan sa lupain, okay? Versikulo 31, no? Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang magdarayang dila ay hihihiwalay, okay? Versikulo 32, no? Nalalaman ng mga lahi ng matuwid ang nakalulugod, ngunit ang bibig ng masama ay magsasalita ng karayaan, okay? Yun ang ibig sabihin, okay?
Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Isaiah, no? Kaya pa natin itong Isaiah, no? Isaiah chapter 1, verse 16 to 20, no? Isaiah chapter 1, verse 16 to 20, no? 16 to 20. Isaiah chapter 1, verse 16 to 20, no? Here is the message, no? Was you make you no, path away, no? The evil of your doings from before mine, I cease to do evil. From I to see to do evil, okay? Yan ang sinabi. Verse 17, no? Learn to dwell, no? Learn to do dwell, seek judgment, no? Receive the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Okay? Verse 18, no? Come now, no? And let us reason together, said the Lord, no? Tote your sins, be as scarlet, they shall be as white as a snow, no? Though they be red like crimson, they shall be as wool, no? Verse 19, okay? If ye or you willing, obedient, ye or you shall eat the good of the land, no? Shall eat the good of the land. Verse 20, no? But if ye or you refuse a rebel, ye or you shall devour, no? With the sword of the mouth of the Lord has spoken it, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Isaiah Spanish sa versikulo 16 hanggang 20, no? Sa Spanish, no? Isaiah kapitulo 1 versikulo 16 hanggang 20, no? Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata, no? Mangaglikat kayo sa paggawa ng kasamaan, okay? Iwasan, no? Maglikat, no? Ang sabi rito, no? Mangaghugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata, maglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. It says in English, no? Let me read in English again, no? Wash you, no? Make you clear, no? Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes, cease to do evil, no? Cease to do evil, no? Sabi sa versikulo 27, no? Mga tuto kayong, no? Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong sakluluan ang napipigati, inyong hatulan ang ulila, no? Inyong hatulan ng ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao, okay? Versikulo 28, magsiparito kayo, gayon ay tayo'y mga magkatuwiran, sabi ng Panginoon, no? Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, no? Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula at magiging parang balahibo ng tupa, okay? Versikulo 11, okay? Versikulo 11, no? Kung kayo'y magkusa ay masunurin, no? Masunurin kayo'y nagsisikain ng buti ng lupay, no? Buti ng lipay, no? Versikulo 20, ngunit kung kayo'y magsisitanggi ay maghihimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon, okay? Yan ang sinasabi, no? Bibig ng Panginoon, okay? Ang sabi rito sa may pamilyang pangarap before 21, no? Ang Sion ay ang Sion ay makasalanan, ngunit sa huli ay maliligtas, no? Makasalanan pero maliligtas, okay? Ibig sabihin, no? Now, let's go to our third clip video, okay?